tatanungin nyo kung okay lang ba na pag-mixin niya. So, okay lang naman siya at saka effective siya. Huwag kayong mag-alala mga mamsis. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply nitong mix na Eskinol at saka RDL. Hey mga mamsis, welcome back to our channel, and for today's videos, magbabalik RDL ulit tayo. Napapansin ko is few days, nakakaroon na naman ng pekas yung mukha ko. Wala naman na akong tigyawat mga mamsis. Yun nga lang talaga, ang pinaproblema ko talaga yung aking pekas. Ayan, dumadami na naman siya. Dati dito lang siya. But anyway, bago tayo magsimula dito sa ating topic for today, ayan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe and click the notification bell para lagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload ko. Ang aking content dito sa channel ko ay about sa pampaputi at syempre skincare routine. Every week ako nag-upload ng aking mga videos, and hindi tayo dermatologist mga mamshis. Based on my experience lang yung mga binablog ko dito, yung mga na-experience ko lang about sa mga product. Yun lang yung binablog ko dito. Okay, magsimula na tayo. So, ayun nga, sabi ko sa inyo, magbabalik RDL na ako. Natigil lang kasi to before, siguro 3 months na ata, tinigil ko na siya kasi wala naman na akong pimples. Ginagamit ko lang siya pagka tinutubuan ako ng pimples at syempre dito sa pekas ko dito sa taas. Pero ngayon, dumami na, nagkaroon na dito at saka dito mamsis. Ayan. So, number 3 na RDL yung ginagamit ko at hinaluan ko siya ng Eskinol. So, ayan. So, ayan, nilagyan ko na siya, pinagmix ko na siya. So, 2 weeks ko na siyang ginagamit. Hindi ko na nagawan ng record yung pag-mix ko sa kanila. Madali lang naman silang pag-mixin. So, maliit lang yung kinuha ko. Ayan. Maliit lang yung Eskinol, mga mamshi. At tapos, buti na lang mayroon pa akong natira at madami pa yung natirang RDL number 3. Kaya naisipan ko ulit na gumamit ulit ng ganito. So, bumili ako ng Eskinol, yung maliit lang, yung pinakamaliit lang ng Eskinol. Tapos, kahit anong Eskinol, pinili ko yung meron siyang tawas sa loob. Pero tinanggal ko yung tawas niya kasi nga magaspang sa mukha pag nahalo na yung tawas dito at maramdaman mo parang may buhangin at medyo mahapdi siya pagka nalagyan siya ng tawas. Kaya tinanggal ko yung tawas niya. Ganito ka dami lang yung nilagay ko. So mapapansin niyo pag nilagyan niyo siya, magkukulay ganito na siya. So pag nagkulay ganito na siya, okay na siya, enough na siya. Huwag niyo na siyang dagdagan. Huwag niyo ihalo lahat to kasi sobrang tapang na nun pag hinalo niyo. Tapos ilalagay niyo sa buong mukha niyo. Sobrang hindi na maganda pag sobrahan nyo ng RDL number 3, kaya tansyahin nyo na lang yung paglagay ng RDL. Dapat ganito yung kulay niya or mas malabnaw ba dito kung gusto nyo ng ganun. Effective pa rin siya kahit na hindi siya ganun kakulay na katulad nito. Kung tatanungin nyo kung okay lang ba na pag-mixin niya, so okay lang naman siya at saka effective siya. Huwag kayong mag-alala mga mamsis, effective siya at saka a-apply nyo na siya sa buong mukha nyo. Yung ito, pinag-mix natin, okay lang na i-apply nyo siya. Kailangan tamang pag-apply lang siya para hindi madamage yung mukha nyo at syempre para hindi masaktan yung mukha nyo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-apply nito na mix na Eskinol at saka RDL. So, meron na akong vlog nito, pangatlong vlog ko na siguro to. Kung hindi nyo pa napapanood yung aking videos nitong RDL na to, so ilalagay ko na lang dyan sa taas, makikita nyo, at ilalagay ko na lang dyan sa description box ko kung gusto nyo siyang panoorin o gusto nyo siyang i-visit. So, tignan nyo na lang dyan sa description box ko. Gamit ko to ng morning tapos evening. Ang ganda ng effect niya pag maganda rin yung sabon na ginagamit nyo. So, hindi ako naglagay ng mga mamsis, hindi ako naglagay ng foundation or powder. So, nagpili lang ako para maging okay naman yung itsura natin. Para makita nyo kung ano yung itsura talaga ng face ko pag wala akong foundation. Kasi pag may foundation, hindi nyo makikita. So, kung hindi nyo nakikita ito. Dito, madami na dito at saka dito. Dati kasi gumamit ako nito guys. Ang nilalagyan ko lang talaga dito sa part na meron siyang pekas, hindi ko siya buong nilalagay ng mukha kasi mahapdi siya tapos matapang siya at saka magbabalat talaga siya tapos mamumula yung face mo pag
ina-apply mo to sa buong mukha mo nang walang ganito. Kasi sobrang tapang nito mga mamsis. Hindi ko na siya babasahin na RDL number 3 to. Kung gusto niyo ng number 1 o number 2, bahala kayo kung anong gusto niyo. Ako kasi number 3. Meron din kasing ano yan, number 1, number 2. Meron din mga ano yan kung para saan sila. Pero itong pinili ko number 3 para sa pagpapaputi ng mukha, ganun. Tapos, sa pekas at saka sa pimples. Pero kung marami kang pimples, siguro ilalagay mo lang sa area na meron kang pimples. At kung pekas naman, dun lang sa may area din na ganun. Sa may area din ng pekas mo siya i-apply. So, ayan. Simulan na natin maglagay. So, ayan. Naghilamos na ako. Kakahilamos ko lang. Ayan, ganito yung bulak ko. Hindi yung pang sosyalin na bulak. Kasi mahal yun mga mamsis. Ganito siya mga mamsis. Ayan. Hindi siya matapang pag meron siyang halo. Pag may halo siyang eskinol. So, pwede mo siya. Ganito ang tamang paglalagay at pag-apply. Pagka nag-apply kayo ng medyo slight or matapang na astringent ba. Ganun. So, ganito lang mga mamsis. Huwag masyadong basa. Tapos, ganito lang. Yan, ganun lang siya. Huwag yung ganun, gaganunin mo, tapos, ayan, huwag ganun, mali yun. Tapos pagka-didiin mo pang ginaganon sa face mo, mali yun guys. Huwag niyong gagawin yun. Dahil ginawa ko na before yun, kaya, ayan, ang nangyari, karoon tayo ng ewan, ng mga pekas-pekas. Siguro guys, kaya tinutubuan na ako ng ganito, kasi tumatanda na ang lola niyo. Ako nadalaglagan ng ang ating edad, siguro kaya tinutubuan ako, or sa mga ginagamit ko na rin ng mga ano ba yun, sabon-sabon, kasi sabon na lang din ginagamit ko ngayon, hindi na ako naglalagay kung ano-ano. Tapos guys, alam nyo, hindi na rin ako umamit ng mga serum, ganun, sabon na lang din talaga, tapos saka sunblock, okay na ako dun, hindi na masyadong bagastos. So ganito lang siya, dapat tama yung paglagay nyo pag-apply nyo, lalo na sa bulak, Diyos ka, huwag masyadong ginaganon. Dati guys, dito, madami talaga ako ditong pekas, yan, kasi alam nyo dating, pag nag-a-apply ako nito, talagang ganun, yan, madiin talaga, tapos, di ba makikita mo na marami na siyang dito, yung gusto mo lang talaga matanggal yung mga alikabok na pumunta sa mukha mo, kahit naghilamos ka na, pagka gumamit ka ng ng toner, makikita mo talaga maitim yung yung bulak. So ganun ako dati. Ganun talagang madiin yung pagkaganon ko para matanggal ka ako yung mga ali-alikabok or kung ano man yung nasa mukha ko. So hindi tama yon pala. Kahit sa paghihilamos, meron din tamang proseso ang paghihilamos mga mamsis. Gawan natin ng video yon. Kung gusto nyo, i-comment nyo lang dyan kung gusto nyo gawan ko ng video yung tamang paghihilamos. Hindi siya nakakatakot na gamitin dahil okay naman siya, hindi naman masisira yung mukha nyo. I-update ko kayo kung kung natanggal na tong mga lecheng pekas na to. So, i-update ko kayo lagi dito sa aking video. Yung ibang tao na gumagamit ito, hindi ata nahihiyang sa kanila. Ako, honestly, yung unang gamit ko nito, yung number 1, hindi nahihiyang sa akin kasi hindi ko pa naman alam noon na hindi pala maganda yung puro, tapos ilalagay mo sa buong mukha mo. Talagang namula yung mukha ko noon guys, tapos talagang ang hapdi dito ko. Grabe, tapos ang nagbalat-balat talaga siya nung paalis na ako noon. Pupunta ako ng ng ibang bansa noon. Tapos ang dami-daming bakbak. So, ayun, hindi ko nahiyang yung yung RDL number 1. So, hiyangan lang din guys yung mga ginagamit natin. Effect sa akin, tapos sa inyo hindi, may mga ganun. So, hindi tayo pare-parehas ng skin type. Kaya naman, pwede nyo naman siyang itry. So, pag magta-try kayo, sisimulan nyo muna sa maliit na lalagyan. Huwag kayong magsimula sa malalaking lalagyan. Kailangan maliliit lang. Kasi yung iba, pag nakapanood siya na ng vlog, tapos maganda yung nag-effect sa nagba-vlog, ang bibilihin nila ganito na kalaki. Ayan. Masasayang lang yung pera nyo guys. Kung malaki agad yung bibilihin nyo nang hindi pa nyo natatry o hindi pa nyo nalalaman na okay sa skin nyo or magiging hiyang sa inyo. Kaya naman, ang tips ko sa inyo, bibili lang kayo ng maliit. Ganito lang siya kaliit. Yung mura lang, and then sa Eskinol din, dapat maliit.
wag malaki. Wag kayong magsimula sa malaki. Ito na magtatapos yung vlog natin. So, sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please, i-like nyo naman tong video na to. And wag nyo kalimutan na mag-subscribe. See you on my next vlog. Thank you guys. Bye!